days pa siguro yan. Yung ating mga papaya dito nagkakatumbahan na sila dahil panay ang ulan mga kabady. Ay tumutumba yung mga puno, lumalambot kasi yung lupa. Kaya kung minsan yung iba nabubulok ng ugat. So good morning sa ating lahat mga kabady. Panibagong araw na naman at panibagong vlog. At syempre panibagong blessing. Dahil every gising po is a blessing. Nakapaghatid na tayo ng mga estudyante natin. At yan, dito na tayo mag good morning sa bahay mga kabady. Pakita ko sa inyo yung in-spray ko noong isang araw. In-spray ko yan galing ako ng farm. Siguro mga alas 6 na ng hapon yun. So papasin nyo, naninilaw na yung damo mga kabady. Malakas loob natin. Bakit? Kasi kapraso lang yan mga kabady yung hanggang doon na yun. Kita nyo dito, diretso doon, tapos hanggang doon sa may bakod. Spray natin ng pamatay damo dahil napakabilis kumapal ng sukal. Pero sa farm takot ako mag-spray ng pandamo pagka ganyang maulan kasi maluwang yan mga kabady. Baka masayang yung ating pagod tsaka sayang ang gamot. Kagaya nga nung sa Lucky Farm extension natin, kumapal na naman o tumaas na naman yung mga damong huling ginras cutter natin. Kung patuloy pa rin na ganito yung panahon na makulimlim at umaambon, umuulan, hayaan na muna natin kumapal ng yung damo kasi di naman tayo pwede mag grass cutter dahil maputik, matalsik ang putik niyan pagka ganyan. Hihintayin na natin na makatsyempo tayo. Pag inisprayan naman natin kasi na mataas ang damo nun ay pangit ang kalalabasan. Gusto ko sana yung halos ganyan lang yung damo bago isprayan para pagka na-spray babagsak na yung damo mga kabady. So nandito pa tayo sa bahay mga kabady at mag-almusal muna tayo. Update ko lang kayo, mga natitirang tanglad ko dito unti-untiin nating i-transfer doon sa kabilang farm, doon sa pagitan ng kalamansi. Dalawang puno ng tanglad doon sa pagitan ng kalamansi ang itatanim. Hindi natin tatamnan doon sa gitna kasi ang ipang dadamo natin doon ay traktora mga kabady o yung roto. Yun yung gagamitin natin pandamo doon sa farm na yun para mabilis at saka nasisingaw pa yung kalamansi. Nakakasingaw pa siya. Dahil kung gagras katerin natin yan ay naku, ang tagal. Tsaka bukod pa dun marami tayong trabaho sa Lucky Farm din. At tsaka hindi rin ubrang grass katerin dahil maulan nga. So ayun yung mga tanglad natin. Marami-rami pa yan mga buddy. Galing tayo sa farm kahapon at nakausap natin si Kuya Andoy. Chinek natin yung mga kalamansi. Okay naman yung mga kalamansi pero nanghihingi na sila ng pagkain. So isang araw sasabugan na natin ng pataba yun. Unang pataba, patitikman na natin sila mga kabady. Dahil sa itsura nila kahapon, pagkakakita ko pwede na silang applyan. At sa tingin ko humihingi na nga sila ng abono or pataba, pagkain. Yung mga tanglad natin, bukas nagpapadala si Kuya Andoy ng at least 10 puno. 10 puno, yung isang buong punong ganun mga buddy. 10 nun, lalagyan natin sa kulong-kulong at dadalhin natin dun sa kanya para maitanim daw niya paunti-unti. Sabi ko ang tanim, at least mga 3 puno ang isang tanim para mabilis kumapal, mabilis ma-harvest. Possible kasi mga December, January pwede nang harvestin yan kung makakatanim tayo ngayon. Para ano din, halimbawa diba andito yung isang puno ng kalamansi, tapos yung kasunod niya nandun sa kabila, yung pagitan na yan, yung in between na yan mga kabady, dun tayo tatanim para mapigil din natin yung o makontrol din yung yung pagkapal o pagyabong ng damo doon sa pagitan nila na yan mga kabady, para din kahit paano malay natin diba makatsyempo sa magandang presyo ayos. So yung buyer namin kasi ng tanglad ngayon ay umistop muna. Titingnan natin ulit kung kailan ng kasunod. So ngayon mga kabady, harvest ulit ng okra ngayon. Papahinga lang tayo at galing tayo naghatid ng estudyante. Tapos kakain muna, tapos lulusong na tayo. Yung mga papaya naman natin, sa tingin ko pag natapos tayo mag-harvest ng papaya sa Lucky Farm, nag-harvest kasi kami kahapon mga kabady, yung maliit na area lang yung hinarvestan namin. Meron pa tayong, tingin ko mga isang harvest pa doon sa kabila para mapare-parehas na sila.
Hindi kasi natin pwedeng biglain dahil marami yun mga kabady. Baka nasa mga ano siguro, kung harvestin natin lahat, baka 600 kilos or 700 kilos, mga ganon. Ang kuha lang ng buyer sa amin 200 to 300 kilos lang per another day mga kabady. Every other day pala. So yun. Kaya yun muna yung pinitasan namin mga kabady, yung kabilang side, tapos yung maliit na area sa dulo. Yun ang muna pinitasan namin. Yung mga bunga ng papaya ko dito, pwede na rin namang harvestin, kaya lang pauubos ko muna yung sa Lucky Farm para makalaki ng bunga yung ating mga papaya dito. Ayan, mapapansin nyo mga kabady, may mga bunga. Sayang lang yun nandun sa gawidon, pero buhay pa naman mga kabady. Nagtumbahan na sila dahil nabulok na yung mga ugat. Yan ang kalaban ng papaya pagka nag-uulan, kaya kailangan talaga nasa mataas silang area tinatanim. Kasi ano yung puno nila, malambot lang mga kabady, na kailangan nasa mataas sila talaga, nakapaburol nga, nasa burol sila, mataas na area. So yun mga kabady, yung saging pala natin doon sa gilid doon na sulok, mga siguro bukas pwede ko nang harvestin yun mga kabady. Magulang na rin at malaki na. Kailangan lang natin ng ano doon, pantabas. Bagay nandiyan naman natin pantabas ko mga kabady. So yun muna mga kabady. At yung tanim natin kamyas, maganda na. May guyabano tsaka atis. Yan. Yung rambutan yung isa namatay, pero yung isa buhay pa ito. Okay, ito na tayo mga kabady. Lapit na tayo sa kubo. Kabili na tayo ng gasolina tsaka ating ulam. Tsaka sana kami, naubusan na rin kami ng dyan toyo, mantika, suka. Bumili na rin tayo mga kabady. Kapi asukal pa pala. Ito, meron din. Kailangan kompleto kasi mahirap lumabas. Ito mga kabady, diba? Ito pa. Lakad tayo, pumunta sa kubo. Pasok dun yung motor, madulas dun. Pumusyaw na yung kulay Papa. Bawi. Ang dami Uy, kape. Kape tayo mga kabady Maulan kasi Pwede tayo malamig. Kami kape, ikaw tubig malamig. Kaka-redors mo yan. Kaka-redors mo yan. Nahaluan Nahaluan. Tubo na naluan pa ng red sauce. Masamang sumasahod ng bigla to. Ajay, masama ka pala sumasahod ng bigla na Hindi na maulit yun. Hindi na maulit. Nawala sa alay. Nawala sa alay. Nawala sa alay
Ayan, sibuyas. Mekos-mekos. Mekos-mekos na natin ang sibuyas. Palitawin natin ang aroma. Roman dulok. Ano sabi mo, Jay? Wala namang hangover eh. Ang andun, lasing pa eh. Okay na to, Jay. Ang dakot. Ayan. Alam mo, pigiliin ko. Pino-pino. Talim. Taas. Ayan pa lang oh. Ibang pangasim yung kalamansi na, Jay. Ibibigay ng aroma. Aroma. Ibore? Aroma. Aroma. Mekos. Word of the day. Mekos-mekos natin. Mekos and aroma. Parang may ilag. Kapit tayo sa kalahati. Pero yung kabila, nayari kahapon. Pulpak yung ano nun, pangke. Ngayon, pulpang na ulit yan. Kaya mga buddy, papalit muna tayo kay Harvey. Ang ahit na yung kamay ko. Ako umpisaw pa ng halay na ako. Hindi ba mga kabady na kahit na malayo pa yung ating pagpapabunga dito sa ating mga kalamansi, unti-unti ko nang piniprepare yung mga possible na maging aberya, gaya ng mga gamit natin sa mga makina. Umorder na tayo ng mga o-ring yan mga kabady na kadalasang nasisira. So pagka bumibili kasi tayo sa labas mga kabady, ay ang presyo parang 20 pesos yata ang isa, kung di ako nagkakamali. Ay hindi 20 pala. Bumili ako ng 6, 160 ba? Parang ganon, 150 yata, 160 ang bili ko sa 6 na piraso. Ang isang ganyan, merong siyang 3. So parang ganon. Tapos bumili tayo online mga kabady. 50 pieces, parang 189 pesos ata ang bili ko. Parang ganon mga kabady. Yun kasi yung kadalasang nagigisira mga kabady. Tapos ang kulang ko na lang pala mga kabady, mga spark plug. Tas kanina nagpatingin na rin ako ulit kay Harvey ng carburetor mga kabady, para sa mga makina natin na kagaya ng pang spray na yan. Handaan na natin para just in case na dando na tayo sa punto na nagpapabunga tayo o nagpapabulaklak tayo at nag-i-spray tayo, ma-less natin yung hassle o yung abala, dahil naranasan natin yan nakaraang taon mga kabady. Nagpapabunga tayo, nanditong masiraan, nandyang matigil yung pag-i-spray, naaabala tayo mga kabady. Kaya ngayong susunod is natuto na tayo na kahit pa paano nagre-ready tayo ng mga gagamitin natin para sa pagpapabulaklak natin ulit ng kalamansi. Sa ngayon ay hindi muna natin to pabubulaklakin mga kabady. Hihintayin natin yung mga bagong supang niya na yan, o yung mga bagong supling sa pagkaka-pruning niya. Hihintayin pa natin lumabas lahat yan, at the same time hihintayin din natin mag-matured yung mga dahon niya, at hihintayin din natin yung tamang panahon para siya ipabulaklakin ng maayos at ng maganda. Kasi ganitong buwan hindi tayo makakapag-kondisyon, hindi tayo makakapag-stress ng kalamansi dahil panay ang ulan. So yan naman mga kabady, voluntaryong bulaklak naman yung mga yan. Voluntary kung tawagin. Kagaya nito, kung mapapansin nyo mga kabady, yan, walang spray, walang pataba, pero namumulaklak siya mga kabady pagka ganyang panahon.
Kaso hindi ganun karami kasi konti lang yan mga kabady. Gawa ng voluntary lang yan. Pero hihintayin natin yung kumakasingit tayo ng October or November at nakakondisyon yung kalamansi natin. Possible mag-start na rin tayo pagka ganun. Kung makakasingit tayo ng panahon mga kabady na araw at least mga 20 to 30 days nang makapag-stress tayo ng kalamansi. Kung nakapag-stress man tayo ng kalamansi at nakikita natin yung mga dahon nila is hindi pa matured mga kabady, ibig sabihin hindi pa siya ready. Although pwede siya, kaya lang yung mga murang dahon hindi yun mamumunga o mamumulaklak. Ang mamumulaklak at ang mamumunga lang yung mga matured na yung dahon nila. Kaya mas maganda sana kung talagang maganda yung pagkakakondisyon, magulang na magulang yung mga dahon para makuha natin yung 80 to 90% na pamumulaklak nila. So, sa ngayon alaalaga muna tayo sa pag-i-spray ng ganito mga kabady. Siyempre sa damo. Tapos ano pa yung mga paggamitan natin mga kabady, gaya ng mga pataba, mga gamot. Meron na tayo niyan pero kulang pa rin yung ating patabat gamot. Pero di ba, unti-unti makukumpleto natin yan bago tayo dumating doon sa time na tayo magpapabunga na. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa mga kabady natin, sa inyong lahat mga kabady na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay dito sa araw-araw nating task dito sa ating farm. Maraming salamat sa suporta nyo syempre, dahil napakalaking tulong po yan para sa amin. Gaya nga nasabi ko mga kabady, kung minsan dumarating tayo doon sa time na halos wala tayong time sa pagbablog, hindi tayo masyadong nakakapag-focus kasi nga gusto ko mayari yung trabaho. Ayoko kasi yung kung pwede naman tapusin, ayoko yung sasabihin natin bukas na, kasi hindi natin alam kung may bukas pa nga, di ba? Parang ganun mga kabady. Kaya kung kayang tapusin, tatapusin. Pagka hindi kaya, kung hanggang saan yung abutin, ganun. So tayo i-share ko sa inyo mga kabady kung paano yung ating pagpapabulaklak dito, tsaka yung na-update ko pa rin kayo sa mga kaganapan. Kung ilang days na silang walang patubig, kailan tayo mag-apply ng abono, tapos yung pagmamonitor natin kung may palabas na bang bulaklak, mga ganon. At yun, yung nakaprepare nating pataba doon mga kabady, 40 bulto. So ang gagawin natin, 20 doon, 20 dito sa kabila, or 18 doon or 22 dito, kasi 1,200 to. Ganun ang ating ang preparasyon. So nung nakaraan kasi halos tig 15 sako sila, 15 dito, 15 doon. So ngayon nagdagdag tayo ng 10, kaya naging 40. So sa tingin ko pwede na rin ngayon. Sigundahan na lang natin pag nakapagpapitas na tayo. Pero sa ngayon yan mga kabady, may mga voluntary, voluntaring bulaklak. Yan sama ng kanyang putat, pero hindi ganun karami. Yan, mga voluntary naman. Sa kainaman to, bago natin pabungahin, kailangan masimot natin yung bunga, or mapasimot natin yung mga bunga, para nang sa ganun yung pinanggalingan ng bunga na yon may posibilidad na mamunga panibago. Kailangan mapalinis natin. So dito, ito yung huling parte na ginras cutter natin. Medyo manipis pa yung damo. Ito yung kabila. Yung sa unang ginras cutter lang natin yung mabilis kumapal kasi panay ang ulan. So ito, palipas na tayo sa linggo, makapal na rin to. Pero kung ganyan ang panahon, hindi natin magagalaw. Hayaan muna natin.
Punta mo na yung suro. Hindi pumunta ko kami yan. Teka. Wala na. Bitin pa mga kabali. Magdayos pa. May tubig din. Na, oy! Paano, oy? Na, kain na! May baan eh. Kailangan lang palang ilipat yung bigas dito. Ang bawang giyo. Dahil. Pilay. Ito magalit eh. Hindi mo makadaan dun. Ano na? Galit. Ito. 14 plus 57. 57. Ayan. 1. 6. 2. 261. Oh, 261 na eh. Plus 50. 261. 56. 56. 67.
Masakto ah. Siyempre, silukat ko yan eh. Sabi ko sa'yo, eh. Ano si maniwala ka sa akin, Harvey? Sumasayo kasi. Patikol. Patikol. Ano yun? Lalaki na sila. Sulong na sulong. Sulong na sulong. Urong na urong. Sulong yan. Karami-rami na lere. Meron pang ganyan dun isa. Sulong na nga yun. Malaki. Tapos. Okay, dalawang laksa. Oo, pwede na kayo. Sige. Sulit. Ang makapag-gym tubo naman. Ubusan kasi ng Red Door sa ref. Hey. Battle 3 si Kuya, walang Red Door sa ref. Kaya nga eh. Nag-ras ka tayo kay gilid dun. Nahirapan sila dun. Ha? Mga kabady, sulong ang ating okra. Sulong na ako dyan. Oo. Malaki. Ayan mga kabady. Ito pa. Yun o. Ano ka? Hindi natin mapagsalita si Kaka. Na-okra ko. Tama nga, 2 kilo, hibas na hibas. 1 kilo pa, puno na yung kabila niya. Na-okra na siya. Kung nabakante pa pala yung kwento, kahit kalahating din, pasok pa dun ha. Yung sa mais na certified. Puti pa mo, tsaka dilaw na eh. Stroke na kaya sa mais. Paid-paid jaro gubitis. Meron dyan siya, na Jay. Ito na uwi. Ito ay paborega ka rin. Ako na eh. Di na reggae alam eh. Kasabot mo daw si Cookie. Sambat mo si Cookie. Ako naman sumobra. Meron na kayong ano ah. Mukhang may mutual understanding Bundle na. na. Ito yung bundle, Ning. Mga ibandel. Sa loob. Ito. Tanglad. Kung gano'n ang tanglad, walang tanglad. Kabaya. Wala din. Huwag mo nang bigyan ako si Cooking. Ayaw. Patalakad niya ka. Patay. Ayan, patalakad. Tayong patayo. Sama. Pagod. Tapos pakera. Ronin eh. Baylay. Kasi may 6 kilo na. Yan yung bundle. Yan ang bundle. May kita yata yung lato-lato ha. Sorry. Laya. Kahit sa balot. Dali. Alam ka, sandali. Buto sa kulit. Kaya pa saya. Oh, ayusin mo. Tira sa truck. Putik tuloy ang oxygen kasi. Buti sa lang, mapipilayan ka dyan. Pilay ka. Sa ulo pa. Ay. Lalamang bagyo, ba't bumaligtad na eh? Ang hangin. Ganyan lang, balik tayo hawakan. Doon kong mahawakan. Pander yan. Kaya dyan lang ang susi dyan. Wala naman kasi yung satian eh. Alam naman, nasabi mo na. Ha? Sorry. Ay, sa tiyan. Aray. Banta, marakap ka keng kay. Pangabalitog. Ibat-bat siya na apong ken. Morning mga buddy. Diyan na si Beauty ulit. Nagabat kaya inahon namin ng isang araw. Naghihintay yung mga baby oh. Naghihintay ng pagkain.